Eto na, eto na, eto na. Ha, ha. Ano yun eh? May charger sila dyan rin eh. Hindi na. Eto rin oh. Eto lang naman yun. Kaya nga. 1/4 lang. To be continue. To be continued mga dre, no? Dahil nag-ano lang kami, anong tawag dito? Nagliha lang kami. Wala pa rin kami pintura eh. Kaya may titingnan pala ako mga dre, no? Yung ano nito, marumi na pa. Yan ang kailangan linisin mga dre, no? Kasi yun nga yung ano eh, parang pag hindi nakahigop ng hangin, di ba, hindi lalamig yung aircon eh. Pero malinis pa naman. Mukhang nilinis naman nila bago binigay sa akin itong sasakyan na to mga dre, no? Gagawin natin. Uwi na tayo. Gawin natin to weekend na lang, no? Pag ganyan, talagay mo. Para isang araw, no? Oo, pambira. Isang araw lang yan. Ay, sa weekend na lang. Okay, navigate home. Hindi nag-textbook yung ano eh, may-ari eh. Kala mo magsisend na yun? Sabi niya sa akin nung nakaraang gabi, siguro na-pick-on dahil anong tawag dito, hindi agad ako nag-reply sa kanya. Ano naman tong ano na to? Shit. Teka lang. Kunin mga tao dito, no? Oh, hindi na makamansin, no? Palustik na yan, no? Now turn right onto Avenue Maplewood. Isang oras lang tayo, no? 2 oras pala tayo. Times 2 yung oras namin mga dahil, no? Kasi 2 kami. Lilinawin ko nga sa kanya. Makakala niya eh. Yeah. Kaya na? Lilinawin ko. Kasi noong nakaraan nag-message sa akin kung magta-transfer na daw ba siya sa akin ng pera. Hindi na ako nakapag-reply. Nakatulog ako. Nag-reply ako late, no? Tapos hindi na nag-reply. Nainis. Ako na yung pinakamurang gagawa ng ano niya, ng bahay niya. For sure nagtanong na yan bago ikaw, diba? Oo. Kaya huwag na siyang mag-ano-ano sa akin. Huwag siyang mag-inarte dahil malaki yung matitipid niya sa ako yung gagawa niyan. Sa gripo lang niya eh. Nabanggit ko ba sa inyo magkano yung ano niya, mga trend? Yung cartridge lang yung cartridge ng gripo niyang sira. Kung bakit mainit na lang yung lumalabas. May nakita ko online 220. Wala pang tax yun, wala pang shipping fee yun. So more or less aabot ng ano yun, ng mga kulang-kulang 300 para lang sa cartridge. Kasi ang pag-install ng gripo mga dre, no? Sa bagay installation naman yun. Nakadepende sa complexity ng gripo. Pag medyo I think hindi pala complexity, okay, kasama yun. Complexity ng gripo tsaka yung presyo ng gripo. Mas mahal yung gripo i-install, mas mahal yung bayad. Parang katulad sa toilet.
ka, oo. Katulad sa toilet mga dre, no? Mas komplikado yung toilet, mas mahal yung toilet na i-install. Mas mahal ang ano nun, ang labor nun. Let's see. In 200 meters, turn right onto Avenue Vincent. Sunog. Ang laking sunog. Ubos eh, di ba? Diba? Ubos eh. Oh, talaga naman, no? Ano kaya nangyari rito? Maraming ano talaga, building na may-ari Jewish, no? Yung katabi naming nasunog, Jewish din yung may-ari ng building na yun. Turn left onto Avenue Barclay. Ayun ang naging problema nun. Nung una, ang may-ari nun, Taiwanese yata mga dre, no? Ngayon, nung nasunog, kumbaga hindi alam ng mga tenant na ibinenta na pala yung ano, na ibenta na yung property. Akala nila yung may-ari is yung Taiwanese pa rin. Tapos, yun nga, nung nasunog yun, parang hindi sila tinulungan ng may-ari ng building para sa accommodation nila. Parang bahala kayo sa buhay nyo, kung kayo nang matitirhan nyo. Ganun ang nangyari mga dre, no? Yun ang naging kaso nung may-ari nung apartment. Dahil po pag sa nasunugan kayo yung building nyo, kumbaga somehow may pananagutan yung ano, yung may-ari ng building. Sila nga hindi sila tinulungan, tapos hindi pa na-inform yung mga tenant na naibenta na pala yung property. Akala nila yung dati pa rin yung may-ari, kasi yung pa rin yung nakikita nila, yung pa rin yung naniningil, yung pala naibenta na. So yun, anong tawag sa kaso nila doon. Pero yun nga, no, naghabol sila. Kaya hanggang ngayon hindi pa naipapagawa yung ano, yung building na yun, kasi hindi pa tapos yung kaso mga treno. Hanggang hindi natatapos yung kaso, hindi gagalawin yung building na yun, yung nasunog sa tabi namin. Ibig sabihin malaki yun eh, no? Kasi imagine mo ilang pamilya lang nandun, pero hindi niya mabayaran pa. Malaki siguro. Tsaka yung hearing nila eh. 1,000 yun. Oo. 1,000 yun. Bahay, mga dre, no? Lakas ng aircon, sakit sa mata. May maiinis dyan, may maiinis, di ba? May mga tao nag-aabang ng sasabihin kong, kahit ano lang sabihin ko mga dre, no? Tapos maiinis sila, di ba? Minsan nagbiro ako, sabi ko, ano ba, lakas naman ng aircon. Naggalit eh, di ba? Ayan ha. Joke lang, huwag kayo magagalit pag nagbibiro ako, pambira. O, ano lang to, kumbaga kwentuhan lang, no? Sino ba nagsabi? Isang beses may nagsabi mga dre, no? Nag-comment sa isa sa mga video ko. Medyo matagal na to eh. Si Sir, Darbman. Yun, sana nanonood pa rin si Sir, no? Matagal lang hindi nagko-comment eh. Thank you Sir, sana okay lang kayo. At saka si Boss Robocop, no? Shoutout sa inyong dalawa. Nung mga nakalipas na araw mga dre, no? Napanood ko yung vlogs na Inags na kung saan binasa niya yung comment ni Jocelyn. Tapos yung comment, medyo pair naman yung comment. Tapos nag-message sa kanya si Jocelyn. Sabi ni Jocelyn, hindi ako yan. At sinabi ko rin nga kay Inags na hindi si Jocelyn yan, kumbaga poser yan, fake account yan. Tapos sabi nga ni Inags, yung binasa niya raw dun sa video niya is yun pa yung pinakamagandang comment. Tapos yung ibang comment nun is puro po hindi maganda. Tapos kagabi nag-message sa akin si Perds. Tapos nag-iwan din sa kanya ng isang comment na talaga namang nakakainis mga dreno. May idea po ako kung sino tong tao na to eh. Kumbaga ini-screenshot ko na po yung mga comment niya para isang araw kumbaga
machechempohan to mga dre, no? May kalalagyan tong tao na to eh. Kasi po ginagamit niya yung picture ni Jocelyn, tapos mag-iiwan siya ng hindi magagandang comment sa kung saan channel. Picture ni Jocelyn tsaka pangalan ni Jocelyn po yung ginagamit niya. Anyway, gusto ko lang pong sabihin na sa makakapanood po na content creator na tiga Canada, hindi po si Jocelyn yung nagko-comment ng hindi maganda sa mga channel nyo. Papakita ko po yung account ng poser mga dre, no? Ito po to yung kababayan nating si Raulo na ang daming oras, walang magawa sa buhay, kaya yun, ang pait mga dre, no? Ang pait ng buhay niya. Walastik, paborito yata na ito yung ampalaya, kaya isinabuhay na eh, no? Ayusin mo buhay mo, si Raulo. Ang bihira, di ba? Gaano ka, I mean, tingnan mo kung ikaw na gumagawa neto na kung saan namemeki ka ng pangalan ng ibang tao, gagamitin mo yung picture nila. Ginawa mo na rin sa akin to eh, di ba? Ginamit mo yung profile picture ko dun sa pangalan mo. I mean, pa-check up ka, di ba? Pambihira, lumuluwag na yung tornilyo mo. Wala ka nang magawang maganda, di ba? Ano nangyari sa buhay mo? Walastek, oh. Hindi ko maisip mga dre, kung anong klaseng tao yung gagawa ng extra effort para mag-pretend na sila yung ibang tao at alam niyo yun, yun nga, mag-iwan ng hindi magagandang salita para pagbintangan yung totoong tao, di ba? Pambihira ka, oh. Sira ulo ka na, di ba? Walastek. Anyway, thank you po sa lahat ng mga nagko-comment mga dre, no? Sa mga tropa po nating content creator, kung nakita nyo po etong profile picture na to o kung yung kasama ng pangalan na to, Jocelyn Velasquez nakalagay mga dre, no? Hindi po si Jocelyn yan, hindi po yan si Madam Dama. At yun, sana po maisip nyo na hindi po mag-iiwan ng pangit na comment si Madam mga dre, no? I mean, wala rin pakialam sa buhay nyo yan. Bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. Diba? Sa akin nga walang pakialam yan eh. Sa inyo pa kaya. Ganun lang mga dre, no? At sumunod, cellphone, luho. Luho daw, no? Hindi naman. Sabi ni Ma'am Victoria, hinay-hinay sa branded. You have a lot of excuses sa mga luho mo. Hindi nga luho, diba? Mas maganda, mas mataas yung specs ng cellphone mo. Pag flagship po yung cellphone mo, ibig sabihin mas maganda po yung camera mo. At pag maganda po yung camera mo, mas maganda po yung video yung makukuha mo. Ganun lang po kasimple yun. So bakit nag-i-invest ako sa magandang cellphone, sa magandang camera ng cellphone? Kasi po yung cellphone laging nasa bulsa ko. Anytime na may gusto akong videohan, 'di ba? Kumbaga, nasa bulsa ko lang, dudukutin ko lang, okay na. Kasi po minsan yung camera ko, etong DJI mga dre, no? Minsan hindi ko naibubulsa yan, naiiwanan ko sa sasakyan, o kaya naiiwanan ko sa bahay. So, kung may cellphone po ako na maganda yung camera, kumbaga wala akong reason mga dre, no, para hindi mabidyohan kung ano man yung agaran na kailangan kong videohan sa harapan ko. Kaya po, yun, kumukuha po ako ng cellphone ng mga flagship. Hindi po luho yun. Kumbaga, puhunan yun, no? Puhunan. Pwede ko pong yun deductible. Tax deductible pag nagbayad po ako ng tax sa pag-YouTube ko. Yun eh. Oo nga, no? Ang kulit, di ba? Puhunan nga, paulit-ulit ako. Para akong tanga, di ba? Ayun, siguro po nabigla kayo na kumbaga nag-comment agad kayo, hindi pa ako tapos magpaliwanag, di ba? O kaya nag-comment kayo, binasa nyo lang yung thumbnail tsaka yung title, di ba? Naisip nyo na luho. Hindi po luho yan, di ba? Parang sasakyan mga dino, hindi rin luho. Ito ang pangalawang beses ako maglalagay ng windshield washer sa sasakyan mula nung nakuha ko siya. At 4 na buwan na, mag-4 na buwan ngayong A5. Okay, 4, A5 yata ngayon mga dre, no? Tama-tama, 4 months na mula nang una ko siyang nilagyan ng windshield washer. At tingnan nyo na nga mga dre, no?
hindi kainaman mag-park banda rito. Kasi pag konting aambon, yun, tatalbog dito. O kaya madaming ibon dito mga dre, no? Kaya daming laging naiiputan ba ng ibon. Okay, buksan natin si Rosia, ang aking sasakyan mga dre. Pangalan niya na Rosia. Yun. Pagkatapos, alright, yan. Dito tayo maglalagay ng ating windshield washer. Busin mo na. Kakapiraso na eh. Yan ang aking maintenance. Yan ang aking maintenance mga dre, no? Sa loob ng 4 na buwan mula nang naging sasakyan ko to. At hopefully laging ganyan lang yung maintenance ko mga dre, no? Kasi nga kaya ako kinuha tong sasakyan na to dahil I'm hoping na makakatipid ako sa kanya ng malaki pagdating sa maintenance. O nga pala, kung sakali man na bubuksan ko na mga dre, no? Ito, pag bubuksan ko na siya, yan yung loob niya mga dre, no? Kung sakali man dumating yung time na masyado na siyang maraming mga dahon-dahon at masyado na siyang marumi, dito ko siya bubuksan. Yan, no? Ito lang yung mga tornilyo niya mga dre, no? Hindi ko lang alam kung kailangan ko pang ibaba itong buong niya, itong buong bumper niya. Nakita ko na kung may napanood na akong video kung paano lilinisan yon. At sabi nga nila, pwede kang maglagay ng cover dito sa grills na yan, nang sa ganun hindi makapasok yung mga dahon mga dre, no? Kita nyo naman may mga dahon-dahon na siya. May nakita ko niya na parang ilang taon nang hindi nalinisan, ang kapal na talaga ng dumi, pati yung cigarette butts meron na rin siya. Kasi nga yan lang ang daanan ng hangin mga dre, no? Papasok sa sasakyan Kaya mas maganda kung malinis yan nang sa ganun, yung maganda ba yung yung gana ng aircon mo. Nakita ko naman na mukhang madaling baklasin mga dre, no? At alam niyo naman makulikot ako, kaya hindi ko susukuan yung mga ganyang bagay mga dre, no? Mga simpleng kalikutan. Sana mga dre, no? Tamad pala ako. Tamad ako pag hindi ako kikita dun sa gagawin ko mga dre, no? Kailangan pagkakitaan ko, alas ko. Sabi nga nila, no, yung karpintero nga kumbaga, hindi yan masipag gumawa ng sarili niyang bahay di ba? Kasi nga, pagod na siya Pagod na siya kakagawa ng bahay ng ibang tao. Kaya pag umuwi siya sa bahay niya, gusto niya, papahinga na lang siya. Yan, no? Sama Hindi ko pa nakakarwash to mga dre, no? 4 years, 4 months. Apakadumi. Konting aambon dumi ng sasakyan, no? Pag ganyan lang. Wala kasi akong time mga dre, no? Busy pagkagaling sa trabaho. Diretso na sa part-time, o kaya pagkagaling sa trabaho masyado ka ng pagod, so gusto mo nang makauwi nang sa ganun makapagpahinga, dumihin mga dre, dumihin. Gawa ng wala tayong parking
Pero safe na tong parking ko mga dreno kumpara sa parking sa labas. At least dito kahit pa paano ligtas ka ng konti. Kasi naalala ko nung sa labas mga dreno isang beses, ilang beses ko lang pinarada yung CRV ko dyan sa labas mga dreno. Sa pangalawang pagkakataon na nagparada ako sa labas ng 30 minutes lang akalain mo pinagtangkaan ng makarnap. Ganun kabilis mga dreno. 30 minutes lang sabi ko talagang ewan. Pag pinag-aadya mga dreno, minsan ka lang pumarada sa labas, madadali pa. Okay mga dre, yan ang maintenance ng Tesla. Isang galong windshield washer. Di ba ang galing? Naubos niya. Mataka uminom to We don't have to start the day yet.